Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Karen S. Bautista ng Philippine Association of Agriculturists or PAA. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipino agriculturist, mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang panalangin po muna tayo. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba at taimtim na pagsisisi. Patawarin po ninyo kami sa aming mga pagkakamali, kasalanan at mga maaaring naging pagkukulang. Naway magbigay po kayo ng kapatawaran at pagpapatawad sa aming mga kagalit at nasaktan upang maghilom ang mga sugat at makapamuhay kami ng may kapayapaan. Turuan po ninyo kami maging mapagpatawad at palayain ang aming mga puso mula sa galit at puot. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang lakas upang magsimulang muli at nawa ang inyo pong pag-ibig ang magturo sa amin ng tunay na kapatawaran. At itinataas po namin muli sa inyong simula kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, sa hirap ng buhay maghanap ng dahilan upang ngumiti. Magandang umaga po! Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado. Naku, lapit na po sa araw ng ating isa po to, no, sa personal favorite kong mga araw bukod sa aking kaarawan, ang araw ng Pasko. Pero ngayon po ay December 21, 2024. At syempre po, welcome po namin kayong malugod sa Season 6, Episode 51. Ayan, ang saya po ng tono ko doon kasi alam niyo po ba na sa 2024 or average po ng Saturdays natin every year ay nasa 52. So, ibig sabihin, this is one episode away before we wrap up yung ating 2024 episodes ng ating Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At sa mga kakatunin pa lamang po, accessible tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At of course, sa radyo po, no? 702 po tayo sa AM band. And of course, we would like to greet po yung ating mga listeners and supporters na ating program. At naunguna po dyan, si Ma'am Marilu Barbosa de Ocera, mapagpalang Sabado po sa mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Advance Merry Christmas po sa ating lahat. God bless us all. Mula kay Ma'am Helen Arellano, pagpalang Kapaskuhan po. Salute sa Maunlad na Pilipino. Merry Christmas. Thank you so much po, Ma'am. Wala kayong humpay sa inyong pag-iiwan po ng inyong pampalakas sa loob na mga comments. So, thank you so much po. Gayun din po si Ma'am Nora Cancela na bumabati sa atin ng magandang umaga. Ma'am Lita G. Peran. Ma'am Dulce Alicante, good morning po Miss Ella Cajon at sa lahat ng staff ng MNP, mapagpalang araw po. From Sir Ronald Young, God is good all the time. Wonderful and winnable Saturday morning, everyone. At bumabati rin po ng magandang umaga sa Maunlad na Pilipino, sina Ma'am Euforcina Bernardino, Nora Cabantog, Liwayway Atienza, again, Sir Ronald Young, Leonida Tela Sacada Rubio, good Saturday morning po sa Maunlad na Pilipino. God bless po sa inyong ministry. Advance Merry Christmas po. And also, greetings po kina Federico Jr., Termulo, and Ma'am Maria Teresa Lising. At may question po tayo mula kay Ma'am Marilu Barbosa de Ocera. Ba't ganun yung boses niyo, Ma'am Ella? Naku po, hindi na po siguro na ikubli. Medyo may
lagnat ho no nakaraang linggo. Sunod-sunod ho ang bisita sa clinic para magpatingin, para syempre tuloy-tuloy lang po ang kasiyahan sa ating festivities sa mga December activities natin, no? At hopefully po hindi na siya evident ngayon for this episode dahil syempre mahalaga na always in tip-top shape tayo. And of course, thank you po for your concern. Napansin pa po natin, And of course, sa ngayong umaga po, para po sa mga hindi nakasubaybay ng ating usapan tungkol sa RCEP, TOT or Training of Trainers on Farm Business School, makasama po natin mula sa Salam Nature's Farm sa Ipil, dyan po sa Zamboanga, Sibugay. Ang trainer nito na si Ginoong Muhammad Yusuf Omar. At katuwang po natin dito ang Agricultural Training Institute sa naging panayam na ito. So, shout out po kina Mr. and Mrs. Masilang. Thank you so much po sa lahat ng episodes na kasama natin, ang Agri On Air, and of course, ang Agricultural Training Institute for all the segments po na sa coordination po with our training arm ng Department of Agriculture. So, abangan po yan maya-maya lamang. And of course, patuloy po tayo sa iba pa nating mga segments na may or may not be included po, no? Heads up po sa ating mga listeners. OMG! Ako po I hate to be the bearer of bad news, ika nga, pero some of these segments, ay hindi na po natin, may or may not be included po sa ating susunod na mga airing due to reformatting. O, diba, you heard it straight po from the horse's mouth. And, anong tawag dito? For the benefit lang po ng ating mga December episodes or remaining December episodes, tunghayan pa po ngayong umaga ang editorial ni John Enriquez, gayon din ng Regions on the Go. Kasama po natin siya ng ating mga farmcasters at ang Agri-History and Farmtastic Pinoys, kasama po si Marie Vergara, and of course ang ating katuwang na segment hatid ng DAP, RDP or Philippine Rural Development Project, ang Unlad Komunidad. Meron pa din po tayo, of course, ito po yung isa sa mga layunin ng MNP, hindi kayo umuwing walang bagong kaalaman, ang Agri-Trivia segment natin na kung tawagin po natin dito ay Batid ba ninyo? Siyempre po, lingkod po namin yan sa inyo. Of course, isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. And kagaya nga po ng kasasabi ko lamang, narito po ang bahagi tungkol sa pagtanggap po ng palay ng ating mga magsasaka. Tawag dito, kaugnay po ng ating gawain sa National Food Authority, ay pakinggan po natin si John Enriquez. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, 21. Ano po? Yan, ilang araw na lamang, Pasko na. Yan talagang Christmas season. At ipaabot sa inyo ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig sa ating palatuntunan, mga suki, sa management ng Far East Broadcasting Company, sa aming tanggapan, ang aming mga heperon, sila Cheryl at si Oda, si Joe at si Babes. Ano po? Si Bechay pala. Maligayang Pasko at maligong bagong taon sa inyo. Pati na yung mga natin dyan, mga kasama dyan sa aming subdivision. Alam niyo po kung kayo bumibili noong unang panahon, naalala ko, dahil kami po noong unang panahon, nang buhay pa ang lola at lola ko, hindi kami bumibili ng bigas. Kami po may rasyon dahil meron silang palayan sa Bulacan. Ngayon, ang naalala ko doon, pagka dumadating yung bigas na yun, buwan-buwan meron kami isang sako. Naalala ko yun eh. Tapos, nakalagay yun sa yung sako po, makapal. Hindi ko kakalimutan ko na kung ano materialis yun eh. Pero yung pong, sa sinasabi, ginagawa po raw yun eh, yung parang hinihimay, parang ginaganon. Nung lumaong po, nakagawa na ng bag, nalalagyan ng palay, ng bigas, sabi ko sabihin, na yung plastic na, mas manipis pero masibay. Ano po? Yun po, alam niyo po kasama sa si gasos ng mga magsasaka. Yung pagbili ng sasakuhan nila, kasama po yan. Ngayon yun, ang National Food Authority
ay magsisimula na yung pilot testing muna ng pagtanggap ng palay na ginamitan po ng mga magsasaka ng mga bago, pero yung magagandang second hand na mga sako. Ito po ay isang hakbang para makatipid sa gastos. Yung National Food Authority ng matitipid nila, milyon po yan dahil ang bawat sako po niyan ay napakarami. Ang savings po ay magagamit po para makabili pa ng karagdagang palay para sa pagtatambak natin, pag-iimbak, na para sa buffer stocking natin. At pagbili nila, kumikita ang mga magsasaka dito. Ang pilot testing para sa kasalukuyang main crop ay mga 20% na target ng 6.4 na milyon na 5 kilong bags ng palay na bibili po sa mga magsasaka gagamitin ang ganitong sako. Ayon po kay NFA Administrator Lacson, kung ang pag-pilot testing nito ay magtagumpay, ang agency po ay ipatutubid ito sa susunod na taon na bibili ng 70% ng palay na bibili po sa mga magsasaka na gagamitin ang kanilang mga bags. O yan po. Nabanggit ko din po ito dahil ang mga ganyan bagay, bagang parang sabi nyo maliit. Pero pag pinag-uusapan natin piso, 2 piso, 5 piso, pag nagbilang tayo, hindi na po yun 100,000. Milyon na po yan. At yung milyon na yan ay makakatulong po sa National Food Authority para yung kanilang income na madagdag, pambili po ng palay ng mga magsasaka. Babalik po naman eh. Ganun po yan. At siguradong, mas marami mabibili. Dahil mas marami, may dagdag yung kanilang pondo ay madadagdagan. Ang isang balita pa nga pala, ang National Dairy Association o Administration ay naniniwala na maaari po ang mga magsasaka natin na maging dairy farmer. Yung magsasakang mayroong alagang hayop na parang gagatasan. Ay ang maganda po dito, ang kanila ayon po sa National Dairy Administration, napakasimple po, kung kayo nasa lalawigan, gumawa lamang kayo ng sulat, tumiham kayo sa administrator. At pagka sasabihin nyo ang pangalan nyo, lugar nyo, at yung kayo po idadala yung pinaka-inspector nila. Para makita mo anong angkop ito at kung anong mga bagay na maidadagdag para kayo mabigyan ng aalagaang hayop. Aalagaang baka. O yan po. O ngayon, dumako na tayo sa ating mga kasama para ibigay ang ating balita para sa ating Regions on the Go. Dahil po sa malakas na hangin at ulan, dumapa po lahat ng palay. Kaya wala po kaming masyadong malaki pong nalugi sa amin. Isa si William Baranda ng Uwas Albay sa mga magsasaka ng palay na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine na tumama sa Bicol noong 22 ng Oktubre ngayong taon. Aniya, dahil sa binaha ang kanyang kalahating ektaryang sakahan, yung dating 50 kaba ng palay niyang ani, 12 kaba na lang ang kanyang napakinabangan. Kaya naman, labis ang kanyang pasasalamat nang mapabilang siya sa listahan ng mga benepisyaryo ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o PAF sa probinsya ng Albay. Sa programang ito, ang mga kwalipikadong magsasaka na rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA at nakapagtala ng damage report sa Municipal Agriculture Office ay makakatanggap ng 10,000 pisong immediate cash assistance, katuwang ang ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pamamahagi ng 10,000 presidential assistance to farmers, fisherfolk and families sa 5,000 magsasaka sa probinsya noong ika-6 ng Nobyembre ngayong taon. Kabilang si Baranda sa 5,000 mga magsasaka sa Albay na tumanggap ng ayuda. Kaya po nagpapasalamat kami kay Presidente BBM na nabigyan po kami ng opportunity na mabigyan ng ganitong benepisyo para sa mga magsasakang nalugi sa aming sakahan.
Sa kanyang mensahe, tiniyak ng Pangulo na maliban sa presidential assistance to farmers, fisher folk and families, patuloy ang pagkilos ng tanggapan ng Pangulo at ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapalakas ang kahandaan ng Pilipinas sa mga kalamidad sa gitna ng patuloy na pagbabago ng klima. Siniguro din ng Pangulo ang patuloy na pinansyal na suporta sa mga lugar na nasalanta ng bagyo sa pamamagitan ng pagpapadali sa proseso at access ng mga lokal na pamahalaan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Fund. Nagpaabot naman ng kanyang taus-pusong pasasalamat sa Pangulo si Albay OIC Governor Baby Glendaong Bungaw sa personal nitong paghatid ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Albay. Ang pagbisita po ng ating Pangulo ngayong araw ay isang patunay kung gaano kayo kahalaga aming mga magsasaka at mangingisda. Tunay na inaalagaan niyo po ang mga uragon na Bicolanos. Sa ngalan po ng aming probinsya, kasama po ang 18 magagaling na alkalde ng Albay, at ang bawat masipag na magsasaka at mangingisda, nais ko pong ipaabot ang aming pasasalamat sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. Sa kasalukuyan ay umabot na ng 4.23 bilyong piso ang inisyal na halaga ng pinsala ng Bagyong Christine sa sektor ng agrikultura sa Bicol. Isa ang probinsya ng Albay sa mga nakapagtala ng pinakamataas na danyos na nagkakahalaga ng humigit kumulang 770 milyong piso sa mahigit 4,000 ektaryang sakahan. Ako si Annalyn Baleza, nag-uulat. Ang Rice at Corn Program ng Department of Agriculture Bicol ay namahagi ng 78 milyong pisong halaga ng combine harvester sa 8 Farmers Cooperative and Associations o FCAs mula sa iba't ibang bayan ng Camarines Sur nitong ika-8 ng Nobyembre ngayong taon sa DA Compound. Pinangunahan ni Dr. Mary Grace D.P. Rodriguez, OIC Regional Technical Director for Operations, ang sabing turnover ceremony, kasama sina Marshall Bustarga, Agriculture Program Coordinating Officer o APCO for Camarines Sur, Regional Agricultural Engineering Division o RAED OIC Chief, Engineer Jerry Ibonya at Regional Agricultural and Fishery Council o RAFC Chairperson Bernadette de los Santos. Ang mga FCAs na tumanggap ay ang San Vicente Association of Corn Farmers o Sava Corn mula sa Barangay San Vicente, Bayan ng Ocampo, Umasarig Agriculture Cooperative mula sa Barangay Panikwasan, Lungsod ng Naga, United Corn Growers mula sa Bayan ng Pili, Bato Farmers Federation mula sa Barangay Kawagakan, Bayan ng Bato, Sipokot Farmers and Fisher Folks Agriculture Cooperative mula sa Barangay Impig, Bayan ng Sipokot, Maidaso Farmers Small Water Irrigation Systems Association Incorporated mula sa Barangay Katanusan, Bayan ng Minalabak, Antipolo Minalabak Farmers Association Incorporated mula sa Barangay Antipolo, Bayan ng Minalabak, at ang Tagas Agri-Farmers Association mula sa Barangay Tagas, Bayan ng San Jose. Pinaalalahanan naman ni RAED OIC Chief Engineer Jerry Ibonya ang mga FCA na bagamat ang combine harvester ay binigay ng libre, ang DA may karapatang bawiin ito kung hindi ito mapapangalagaan ng maayos. Idinagdag din ni Dr. Rodriguez na kasama ang safekeeping sa pangangalaga ng makinarya. Samantala, lubos namang nagpapasalamat sina Purita Aala, ang presidente ng San Vicente Association of Corn Farmers to Sava Corn mula sa Barangay San Vicente, Bayan ng Ocampo. Ngayon po, mahalaga po talaga po yan sa amin na mayroon ng harvester kasi po madali-dali kami ng pagpa-harvest. Lalo kung maulan, nakakadali-dali na po kami, mayroon na, mahalaga po sa amin yan. Maraming salamat po sa DAIM, mahalaga po sa amin na nabigyan po kami na ng harvester. Maraming salamat po. At Gemma Rodriguez, chairman ng Antipolo Minalabak Farmers Association Incorporated mula sa Antipolo, Bayan ng Minalabak. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Agriculture na isa kami sa nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng combine harvester. Kasi napakalaking tulong nito sa aming members para hindi na kami mahirapan sa aming pag-harvest. Ang aming counterpart po sa aming natanggap na combine harvester ay meron po kaming pinagawang shed para sa aming combine harvester. Sa ngalan po ng aming Farmers Association, gusto po naming magpasalamat sa Department of Agriculture sa lahat ng interventions na ibinibigay nila sa aming farmers. Maraming salamat po. Ito po si Emil Pasumbal, nag-uulat.
ang National Livestock Program ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Bicol ay nakapag-turnover ng 8 biosecured finisher swine facility kamakailan sa 8 kooperatibang benepisyaryo nito sa probinsya ng Camarines Sur. Ang nasabing pasilidad ay nagkakahalaga ng 5.5 milyong piso na pinondohan sa ilalim ng Integrated National Swine Production Initiative for Recovery and Expansion o INSPIRE. Kabilang sa mga kooperatibang tumanggap ay ang Dolorosa Guild of Farmers Incorporated mula sa bayan ng Nabwa, Higus Agriculture Cooperative mula sa bayan ng Balatan, Bahay Farmers and Fisherfolks Organization, San Vicente Gabao Farmers Irrigators Association, at Toytoy Pambuhan Canlong Farmers Organization mula sa bayan ng Garchitorena. Sipokot Council of Women Incorporated, kabila ang 45 Barangay Women Organization and Gawad Kalinga Community, Sipokot Farmers Agriculture Co-op at ang Bicolanas Agriculture Cooperative sa Del Rosario, Banao, Iriga City. Personal na dumalo si Undersecretary Fortunato Enes, Executive Assistant ng National Livestock Program upang ipaabot ang mensahe ni Deogracias Victor Savillano, Undersecretary for National Livestock Program. Unang-una, nais kong ipaabot sa aming taus-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo, lalong-lalo na sa mga lokal na pamahalaan, mga miyembro ng komunidad at mga pribadong sektor na buong pusong sumusuporta at nakikiisa sa mga proyektong ito. Ang INSPIRE Project ay nilikha upang tugunan ang mga hamon kinakaharap ng ating industriya ng babuyan, lalong-lalo na matapos ang pagkalat ng African Swine Fever na labis na nakaapekto sa ating magbababoy. Layunin ng proyektong ito na muling buhayin at palakasin ang ating produksyon ng baboy sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat ng suporta at kaalaman sa ating mga magbababoy. Malaki naman ang pasalamat ni Maria Daisy Giulin, Chairperson ng Bicolanas Agriculture Cooperative sa DA Bicol. Ang Bicolanas po ay isa sa mga beneficiaries ng tinatawag nating Project INSPIRE. Nais naming magpasalamat sa Department of Agriculture, National Livestock Program, through the leadership of Regional Executive Director, Director Rodel Tornilla. This is a grant, kaya nga po napakaswerte ng mga beneficiaries kasi this is a 5.5 million grant kung saan meron na pong isang swine facility na na-construct, good for 100 heads, and then meron pa pong 100 piglets, and that will be supplied with complete feeds for one cycle. So kumbaga ito po ay isang napakalaking opportunity na makabangon muli ang ating industriya sa swine production at makapag-contribute tayo sa food security. Ayon naman kay Maria Cristina Trillanes, ang General Manager ng Bicolanas Agriculture Cooperative, isang malaking hamon sa isang kooperatiba na lahat ng miyembro ay kababaihan ang maging isang big brother ng INSPIRE Project. Dagdag pa ni Trillanes, and hindi po ito mangyayari lahat kung wala po talaga yung tinatawag na collaboration. Tulong-tulong po talaga. So hindi magagawa ng kooperatiba kung wala yung tulong ng Department of Agriculture, ng Livestock Department, ng LGU. May kabuuang 23 benepisyaryo ng Biosecured Finisher Swine Facility sa ilalim ng INSPIRE Community-Based Swine Production through Clustering and Consolidation ang pinondohan ng National Livestock Program at ang pondo nito ay mula sa DA Region 2. 15 site pa ang ginagawa at inaasahan ma-turnover sa mga susunod na buwan. Ito po si Emil Pasumbal, nag-uulat. At sa bahaging ito, ating tunghayan ang Agri-History. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History. Oras na para sa ating Agri-History segment dito lang sa Maunlad na Pilipino. Ang programang panradyong hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Kasalukuyan tayong sumasahimpapawid sa himpilang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ako ang inyong segment host na si Imari Vergara. Mayroong 3,055 hectares ng agricultural land sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Lampas ito sa kalahati ng total land area ng naturang munisipalidad na tinatayang nasa 5,339 hectares ayon sa Calasiao Municipal Government website.
Kabilang sa major agricultural products nito ang mais, mangga, gulay, prutas, halamang ugat, at palay. Sa katunayan, tampok sa official municipal seal ng Calasiao ang malalawak na palayan nito. Isa sa mga ipinagmamalaking produkto ng Calasiao ang puto Calasiao, isang bite-sized rice cake na gawa sa kaning malagkit. Ginigiling ang mga bigas at isinasailalim sa steaming at fermentation process sa banga upang ma-achieve ang malambot na texture at matamis na lasa nito. Kadalasan ay nakabalot ito sa dahon ng saging at may kasamang kinayod na niyog, minatamis na coconut syrup, keso, o kaya chocolate syrup. Pinapares din ito sa ulam na dinuguan. Mula sa tradisyonal na puting puto Calasiao, umusbong na rin ang iba't ibang flavors nito tulad ng pandan, ube, banana, strawberry, at cheese. White gold kung tawagin ng mga Pangasinense at maging ng mga turista ang puto Calasiao dahil ito sa naging kontribusyon nito sa pag-unlad hindi lamang ng bayan ng Calasiao kundi pati na ng buong lalawigan ng Pangasinan. Dahil sa pagtangkilik ng publiko sa puto Calasiao at sa mga naging ambag nito sa ekonomiya ng Pangasinan, taunang ipinagdiriwang sa bayan ng Calasiao ang Calasiao Puto Festival tuwing Disyembre. Layunin nitong maipakilala pa sa mas maraming tao ang puto Calasiao upang palakasin ang kita ng mga magpuputo sa bayan at ang buong native rice cake industry sa bansa. Tuwing pista, napupuno ang mga kalsada ng mga manininda ng puto Calasiao at isa sa kanila ang magwawagi sa Best Puto Stall Competition. Kabilang pa sa mga aktibidad na inihahanda tuwing Calasiao Puto Festival ang Best Ways to Serve Puto Competition, Puto Construction and Design Competition, at Puto Eating Contest. Mayroon ding mga street party at indakan sa mga kalsada ng Calasiao bilang karagdagang aliw sa mga Pangasinense at sa mga dumarayong turista. Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Huwag kalilimutang sundan ang Maunlad na Pilipino sa facebook.com/Maunlad na Pilipino. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa pambansang agrikultura, i-like at i-follow ang Department of Agriculture sa Facebook at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri History. At napakinggan po natin ang agri-history natin para sa araw na ito, kayo'y nakatutok pa din sa Maunlad na Pilipino. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Yan, para po sa ating panibagong edisyon ng ating segment, katuwang po ang ating Department of Agriculture, Agricultural Training Institute. Ito po ang Agri On Air. At pag-usapan po natin sa araw na ito ang tungkol sa ating RCEP, Training of Trainers on Farm Business School. At para po sa ating diskusyon na ito at kwentuhan, makakasama po natin si Mr. Muhammad Yusuf Omar, trainer po ng Salam Nature's Farm sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Welcome po, Sir Matt, sa ating programa. Kamusta po kayo? Okay naman po. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. At yes po, I'm happy to be here po. Okay naman po. We're so happy din po na makasama kayo at dahil nga po dyan, nais po natin sa mga listeners po natin, syempre, they might be interested to know paano po ba tayo napunta sa pagsasaka? Ano po yung mga nag-udyok sa atin
na ma-involve po sa pagfa-farm? Okay po. So medyo mahaba po kasi yung story pero try ko na lang po paigsian. Actually, ang background ko po is hindi po talaga sa agriculture. Nakapagtapos po ako ng AB Psychology back in 2020 at sa ano po yun sa Jensan, South Cotabato. So medyo malayo po dito sa Municipality of Ipil, Zamboanga, Sibugay. So pagkatapos ko po mag-psychology, yun, nakapagtrabaho ako sa iba't ibang lugar, mostly related sa field ko. And etong Salam Nature's Farm po kasi, kung saan ako nagatrabaho ngayon, dito po, ang may-ari po nito is tita ko, which is kapatid po ng tatay ko. And ever since then, ever since I think college pa or pagkatapos ko mag-graduate ng college, parang sinasabihan ako ni tita or nagtatanong siya if gusto mo ba magtrabaho dito sa Salam as a trainer. And then all these years, parang gina-consider ko man din po. And yun, nagkataon last May of this year lang, doon na po natuloy. Lumipat ako dito sa Ipil at yan, dyan po nagsimula ang aking experience. Siguro pwede ko sabihin sa mundo ng agrikultura. Yes po. Pero Ayun. yun po ang background ko. Oo. So, hindi talaga siya yung first, parang idea ninyo na gagawin ngayon sa present time. So, parang si tita talaga. So, shout out po kay tita Shoutout po na kay nag-introduce tita. sa inyo. And napansin ko po yung punto po ng pagkakabanggit natin, it's salam. Ano po kaya yung Salam meaning po. nito? Salam? Yung Yes, nature's salam farm. po. Yeah, salam. Yes Parang po. mali yata yung basa ko kanina. Salam yata yung Okay lang po. nabanggit ko. Okay lang So, po. yeah. Ano po kaya yung ibig So, sabihin? ang salam po is an Arabic word which means peace. And yes, because kami po, we view ourselves and we identify as a Muslim farm. We are actually working to be halal certified po. And that is basically our identity because I believe dito po sa Zamboanga, Sibugay, or even Zamboanga Peninsula as a whole, mabibilang lang din po ang mga Muslim farms or farm schools. And so yan po ang background basically ng farm po. And ako po, Muslim po ako. I come from a Muslim family. And of course, si tita ko po, ang may-ari ng farm is Muslim din po. So yan, yun po. Salam means peace. So, sa inyo pong pagpasok sa inyong business venture na ito, which is yung ating Salam Nature's Farm, natagpuan naman po ninyo ang inyong kapayapaan o peace. Yes po. Yes po. Okay, so more on that po, siguro i-share natin yung mga tanim and yung mga products po natin. Bigyan lang po natin ng idea since radio po ito, yung tagapakinig po natin, i-visualize, let's help them visualize po yung gaano po kaya kaluwang si farm, ano yung matatagpuan dito. Ay, sige po. So ito pong farm or Salam Nature's Farm, it's about 5.5 hectares po. Ang main product namin talaga is rice. Meron po kaming 2 hektarya na ang purpose niya is para talaga sa rice production. Aside from that, ano rin po kami, we are accredited sa ATI or Learning Site for Agriculture kami, as well as connected din kami sa TESDA. So that's kind of our ways of making money po. Sa TESDA, we have 3 qualifications, which is the agricultural crop production, organic agriculture, tsaka production on high-quality inbred rice. As for production po, mostly sa production namin is for personal consumption. So, including dyan, we have yan mga talong, meron kaming okra, lettuce, tapos, but again po, most ng mga pinoproduce namin at this point is for personal consumption. Meron din po kaming livestock, meron din po mga small ruminants. But now, since we are in the process of becoming certified or becoming a certified organic farm, hindi pa po kami masyadong nagfo-focus sa mass production as well as selling. In terms of selling, sa rice po talaga kami nag-focus. Sa rice and sa training. As for sa mga commodities namin, more on personal consumption po. Okay, so sa ating pag-establish po ng mga training and yung mga matatagpuan natin commodities and as well as yung livestock din po natin, Sir Mad, dito naman po sa ating tinatawag na, since syempre yung topic natin is on the training of trainers on Farm Business School. Ano po kaya ito? Tsaka sino po ba yung parang mga naging essential para ma-invite po tayo sa training na ito?
Ay, okay po. So ang nag-invite po sa amin sa training on Farm Business School is ang ATI 9 po. Or I guess pwede ko po i-shoutout sila Ma'am City. So shoutout po kanila Ma'am City. And yes, ang Farm Business School, ito po ay nagfo-focus para bigyan ng kaalaman ng ating mga farmer at ang mga tao po na involved in the agricultural field and sector para mas mapalawak ang kanilang kaalaman when it comes to the business processes or essentially what happens po pagkatapos ng production. Kasama na po dyan ang record keeping, kasama na po dyan ang management, as well as creating linkages po. So marami po kaming activities during the Farm Business School training. At for me, again po, since hindi man po agriculture ang aking background, medyo malayo po ang aking background, marami po talaga ako natutunan sa training namin sa FBS. Yan. So sa ating FBS training para dun sa mga interested, no, sa mga open siya sa hindi lang agriculture yung background, sabay, kagaya nga po ng experience dito ni Sir Mad. And kung meron ka mga zero to basic knowledge, ay surely na-enhance po ito through our training program na ito ng FBS. And siguro po, bukod dun sa ating mga taga-ATI 9 na na-mention natin earlier, pwede po ba natin i-shoutout yung batch na na-attendan natin? Ano po bang batch ito pala, yung nakasama nyo? I believe ito po ang batch 2, kung hindi po ako nagkakamali. This was conducted po last month lang, from September 2 to 11, dito lang din sa Ipil, ang municipality of Ibel sa Manga, Sibugay. So shoutout po sa mga kasabay ko mag-training. And as a trainer namin, si Sir Nino. And definitely plans are underway para po sa ating Salam Nature's Farm. And with that, sa mga nais po sigurong mga makakontak po sa inyo or may mga katanungan, nais pong dalawin, nais kayong puntahan dyan, ano po ba yung kumbaga contact natin, contact information? Meron ba tayong social media? Pwede po ba natin i-share? Yes po. Yes. Okay lang po na bigkasin ko ang number. Meron kasi kaming number Yes. po. Okay lang na. Sige po. So you may contact us. Ito po ang cellphone number. So pwede po kayo magawa ng pen or paper. Yes. 0945-304-8990. Ulitin ko po. 0945-304-8990. At meron din po kaming email, which is salamnaturesfarm@gmail.com. That's SalamNaturesFarm@gmail.com. At sa Facebook din po, if i-search nyo po, Salam Nature's Farm, I believe po, lalabas naman po yung ang farm namin. Because Sige. I don't think meron man pong ibang Salam Nature's Farm sa Philippines. So yun po. Alright. So meron tayong contact mobile number, email, and Facebook page na iniwan po para sa ating mga interested listeners. And dahil dyan, sir, baka you have a short message po para po sa ating mga tagapakinig, lalo na po sa mga kababayan natin dyan sa Zamboanga Peninsula. First and foremost po, gusto ko lang po magpasalamat sa oportunidad na binigay sa akin. And actually, to be honest po, wala akong masyado confidence and hindi rin ako sure kung tama ang mga responses ko. But anyways, I'm still thankful for this opportunity. Tapos yan, shoutout na lang po sa ATI, sa inyo po sa Central, sa ATI 9. And of course, kanila tita, because nag-travel po sila tita. Si tita ko, farm manager namin, si Kuya Juanito. And yun po. And everyone else sa Zamboanga province. Looking forward to more trainings po sa ATI. I'm as a person po na hindi agriculture ang aking background, I really look forward to trainings po sa ATI. So to everyone, magkita na po tayo. Kita-kita na tayo sa susunod na mga training sa ATI. And ito po yung isang insight ko because of this disposition po no, sa interview na talagang people na nagiging involved po sa ating mga trainings with Agricultural Training Institute, they are so eager to learn and napaka-vibrant po. Alam niyo yun, parang wala tayong konsepto na nag-stop na after one training na na-attend natin. It's always a passion to learn, to know, and to share yung ano yung nalaman natin. And congratulations po sa ating pagpapatakbo po ng ating Salam Nature's Farm. Hello po kay Tita. Sana makadalaw po tayo dyan sometime in the future. Once again Hopefully po,
para sa ating usapan tungkol sa RCEP, Training of Trainers on Farm Business School. Nakasama po natin si Sir Muhammad Yusuf Omar, ang trainer po for Salam Nature's Farm sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Maraming salamat po. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kayo'y nakatutok pa din dito sa Maunlad na Pilipino. At narito po ang Unlad Komunidad or UK. Katuwang po natin dito ang Philippine Rural Development Project. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang balita tungkol sa isinagawang pagbisita ng World Bank sa pangunguna ni Senior Agriculture Economist at past team leader Mio Takada sa Marinduque noong Nobyembre 26, 2024. Ang pagbisita ng World Bank ay bahagi ng 18th World Bank Implementation Support Mission sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP. At third World Bank Implementation Support Mission sa DAPRDP Scale Up. Ito ay upang suriin ang dalawa sa mga sub-projects sa nasabing probinsya sa ilalim ng proyekto. Unang binisita ng grupo ay ang Marinduque Swine Meat Processing Sub-Project sa Santa Cruz, Marinduque. Ang proyektong nagkakahalagang 11.5 million pesos ay pinapangasiwaan ng Farm Operation of Marinduque Multipurpose Cooperative o FOMCO. Layunin ng proyektong ito na gawing produktong tulad ng tusino at longganisa ang mga sariwang baboy. Sa naging pag-uusap kasama ang proponent group, pinuri ng World Bank ang maayos at malinaw na direksyon ng grupo kung paano magdadala ng karagdagang kita sa mga magsasaka at miyembro ng kooperatiba. Dahil po sa programa Marinduque Swine Processing ay amin pong nakikita na pagdating ng panahon ang aming kooperatibang po ay kikilalanin bilang kauna-unahang kooperatiba na nagpo-produce ng mga meat products tulad ng tusino at longganisa pamamagitan ng aming meat processing facility. At hindi lamang yun, maaari din po na magdagdag pa sa pagdating ng panahon ng mga another meat products na galing sa karne ng baboy. At nakikita din po namin sa pamamagitan ng proyekto ito, ang aming kooperatiba ay magdadagdagan ng kita at makakatulong sa aming mga kasapi at posible din na madagdagan pa ang mga potential na kasabi ng kooperatiba na gustong makijoin sa aming samahan upang tangkilikin at upang mapalago ang programang ito ng aming kooperatiba Marinduque Swine Processing. In behalf of farm operators of Marinduque Multipurpose Cooperative, kami nagpapahatid ng taus-pusong pasasalamat sa World Bank at gayon din po sa iba't ibang sa kanyang pamahalaan tulad sa Department of Agriculture, PRDP na patuloy gumagabay sa aming kooperatiba upang maging matagumpay ang programang ito sa paglalaan ng pondo para sa aming kooperatiba at sa programang Marinduque Swine Meat Processing. Nagpapasalamat din kami sa mga staff ng PRDP na palagi nandiyan na nakasuporta sa amin na bagamat island province ng Marinduque ay hindi sila nagdadalawang isip na tumawid ng lalawigan ng Marinduque upang kami ay nababayan at upang maging matagumpay ang programang ito na binigay na pondo sa amin hanggang sa ito po yung makatulong ng sa aming kooperatiba sa aming mga kasapi. Papasalamat din po kami sa Provincial Local Government ng Marinduque sa pangunguna po ng aming ginagalang na gobernador, Presbitero Velasco Jr. sa kanyang anak Congressman Lord R. Velasco sa patuloy na pagsuporta sa mga kooperatiba sa lalawigan ng Marinduque. At ngayon din po sa pamunuan ng PPDO na siyang nangasiwa noong nagkaroon po ng page selection na kami ay kabilang sa mga participants sa nasabing selection na kami ang nahirang na naging beneficiary ng proyektong ito ng Marinduque Swine Meat Processing. Bumisita rin ang grupo sa improvement or upgrading ng Kagandhaw Amoyngon Maybo Farm to Market Road sa Buwak, Marinduque na may 5.13 kilometrong haba. Sa konsultasyon kasama ang mga opisyal ng barangay at miyembro ng komunidad, ibinahagi nila na malaki ang naging epekto ng bagong daan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon sa mga benepisyaryo, mabilis na ang pagdadala ng kanilang mga produkto mula sa sakahan patungo sa pamilihan. Pinuri rin ng World Bank ang lokal na pamahalaan ng Marinduque sa pagpili ng maaasahang kontraktor na nagbigay ng mataas na kalidad sa proyekto. Hello po, ako po si Vince Eldrin Pakis, Project Engineer po ng DQT Builders.
As a contractor po, lagi po kaming humahanap ng mga experiences sa mga different projects. Like yung mga projects po sa DPWH, NIA, yung mga iba po ay sumasali po kami sa mga bid nun. So naisipan po namin na sumali po kami sa PRDP at nagkaigi naman po. Lahat ng experiences ay okay, lahat po ng pagpapalakad ay okay. Bali maganda naman po yung flow ng mga na-handle namin projects. Wala naman pong mga aberya, natapos po in time, okay po lahat. Thank you po sa PRDP sa patuloy na paggawa ng mga projects, sa pagpapatuloy ng pag-release ng mga ganitong projects na nakatulong sa community natin. Sa kabuuan, ipinahayag ng World Bank ang kasiyahan sa progreso ng mga proyekto at ang kanilang positibong epekto sa mga lokal na komunidad ng Marinduque. Ang Marinduque's Wine Meat Processing at Improvement or Upgrading ng Kaganhaw Amoyngon Maybo Farm to Market Road ay 2 lamang sa maraming interbensyon ng DAPRDP. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, enabling communities, expanding opportunities. Maraming salamat po, Miss Denise, at abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP. Balita ko ay mas paigtingin po nila ito. Of course, especially for the upcoming year. So, abangan po natin yan. Tutok lamang sa Unlad Komunidad. Dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At oras na para kilalanin ang ating natatanging Farmtastic Pinoy. Narito na ang ating segment. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Farmtastic Pinoys na at kasama ninyo akong muli si Imari Vergara. Sa lalawigan ng Negros Occidental, 5 magkakaibigan ang nagsama-sama upang bigyang buhay ang isang proyektong makapagpapaunlad sa mga mangingisda sa kanilang lugar. Kilalanin natin sina Angela Grace Singson, Carmiel Magtulis, Ember Ann Barabona, Saina May Pulgan at Loridel Ocampo. Nagkakilala sa Carlos Hilado Memorial State University, Binalbagan Campus, ang magkakaibigang sina Angela Grace Singson, Carmiel Magtulis, Ember Ann Barabona, Saina May Pulgan, at Loridel Ocampo. Sa paghahangad na masulit ang kanyang Fisheries Technology degree upang makatulong sa paggamit ng food security, sinimula ni Angela ang Ali Lapia. Nakatutok ito sa produksyon ng alimango at tilapia, isang kombinasyong mainam sa pagpapaganda ng water exchange. Gumagamit din ito ng genetically improved at climate-resilient tilapia breeders mula sa Central Luzon State University bilang tugon sa climate change. Katuwang ni Angela ang mga kaibigan sa technical, financial, production at bookkeeping duties sa Ali Lapia. Sumali ang 5 magkakaibigan sa Young Farmers Challenge o YFC 2022, isang patimpalak ng Department of Agriculture o DA upang mapaghusay pa ang kanilang negosyo. Pinalad naman silang maging National Level Awardee at Top 12 Outstanding Youth Agribusiness Model sa ilalim ng production category. Nakatanggap sila ng karagdagang puhunan mula sa YFC para sa pagtatatag ng mangrove crab fattening compartment, concrete water stand, at nets. Nagkaroon din ang grupo ng access sa merkado, trade fairs, trainings, at iba pa. Ngunit para kay Ember, hatid din ng DA at YFC ang isang napakahalagang leksyon. Teamwork po talaga. Umabot po sa point na magbaback out po kami after ng regional competition. Kahalagahan po ng unity po sa bawat isa po na kahit yung isang member lang yung may problema, dapat tulong-tulong lahat na ma-solve yun. Kasi kung hindi po namin na-overcome yung time na yon, siguro hindi po kami umabot talaga ng national level po. Bagaman humarap ang grupo sa matitinding pagsubok,
hindi natinag sina Angela, Carmiel, Ember, Saina at Loridel. Sa kabila ng kanilang busy schedules ay patuloy nilang pinatatakbo ang Alilapia upang makatulong sa mga lokal na mangingisda. Ang kanilang pangarap na mag-expand pa ang Alilapia sa iba't ibang bahagi ng Negros Occidental ay tila abot kamay dahil sa mga interbensyong hatid ng DA. Kaya naman para kay Saina, sobra-sobra ang pasasalamat ng kanilang grupo sa kagawaran. Sa DA po, malaking pasasalamat din po yung pagtulong po nila sa amin. Hindi rin po namin ma-achieve din po ito kung hindi po sa tulong nila, since iba sa amin is nasa school pa lang po, tapos yung iba sa amin is fresh graduate, yung iba sa amin is nagtatrabaho po. So, malaking pasasalamat po talaga yung tulong na ibinigay nila po para rin po makatulong po sa mga tao din po. Mayroon namang mensahe si Angela para sa mga kabataang nais din magtatag ng kanilang sariling agribusiness. Huwag po silang mag-focus lang sa purely negosyo, na sila lang po yung makaka-benefit. Bali, isa-isip po din nila na yung mga consumers nila ay naghihirap din at gusto ding umunlad sa buhay. Yun po, magtulong-tulong lang po as a community po. Yan sina Angela Grace Singson, Carmiel Magtulis, Ember Ann Barabona, Saina May Pulgan, at Loridel Ocampo. Certified Farmtastic Pinoys. At ayan po ang ating Farmtastic Pinoy para sa araw na ito. Sa bahaging ito, welcome po sa ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Pag-amyenda sa Agri-Tariff Act, ano-ano na nga ba ang aasahan? Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong December 9 ang batas na nag-aamyenda sa Agricultural Tariffication Act upang gawing mas competitive ang industriya ng bigas sa bansa. Ngunit, batid po ba ninyo kung ano yung probisyon na nakapaloob sa inamyendahang batas na ito na higit na makakapakinabang po o mapapakinabangan ng mga Pilipino? Sa ilalim ng inamyendahang batas, binibigyang kapangyarihan ng Pangulo na magpahintulot ng pag-aangkat ng bigas na may mas mababang taripa tuwing may inaasahang kakulangan o anumang sitwasyong nangangailangan ng interbensyon ng gobyerno. Ayon sa Section 9 nito, maaaring pansamantalang ipatigil ng Pangulo ang pag-aangkat ng bigas kung may biglaang pagbaba ng presyo ng lokal na bigas. Magiging epektibo ang kautusan kaagad at maaari lamang itong ipatupad kung hindi nakasesyon ang Kongreso. Bukod dito, pinalalawig ng batas ang buhay ng Rice Competitiveness Enhancement Fund or RCEF hanggang 2031. Ang pondo na nagmumula sa mga taripang kinukolekta mula sa pag-aangkat ng bigas ay itataas ang taunang alokasyon mula sa kasalukuyang 10 bilyong piso patungong 30 bilyong piso. Ang Agricultural Tariffication Act o Republic Act No. 11203 or 11203 ay nilagdaan bilang batas noong Pebrero 14, 2019 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Layunin nitong gawing mas bukas ang merkado ng bigas sa Pilipinas kasabay ng pagtugon sa mataas na presyo ng bigas na nakaapekto sa mga mamimili at sa sektor ng agrikultura. Ayan ang ating batid ba ninyo para sa araw na ito. Muli ay maraming salamat po sa oportunidad na kayo po ay aming mapagserbisyohan. Ang Maunlad na Pilipino ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Kajan! Narito po ating pagkain-kaisipan para sa mga ito mula sa Kawigaan, Kabanata 8, Talata 10. Payo ko'y pahalagahan na higit pa sa pilak at ang dunong na gusto ay huwag sanang itumbas.
At mula po sa DA, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan na mahimpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Thank you so much po sa aming DZAS family na kasama namin sa bawat episode na hatid namin, kabilang ang episode na ito at sa inyo po na nakikinig. Maraming salamat po dahil ramdam namin na hindi lang kami nag-iisa dito sa oras na ito. And by now, siguro maliwanag na po ang sikat ng araw. At thank you so much po sa ating Panginoon sa panibagong araw na ito na napapakinggan natin ang mga ibon na umaawit sa umaga. Ayan, hopefully po nasa tayo, no? Nasa lugar tayo na may ganitong blessing po na maituturing. Once again, magbabalik po ang Maunlad na Pilipino sa susunod na Sabado. Samahan niyo po kaming muli sa ganap na ika-5 hanggang 6 ng umaga. And of course, sa lahat ng katuwang ng programang ito, kabilang si Ka John Enriquez, Imre Vergara, Ira Cruz, at ang buong Agriculture and Fisheries Information Division. Ako po, si Ella Arsiaga. Hanggang sa muli at enjoy the rest of the Christmas weekend! Saglit lang po, bago lang po yung ating panapos. No? Advance Merry Christmas po sa ating lahat. At nawa po ay mamutawi sa atin ang tunay na kahulugan ng ating Kapaskuhan. Maraming salamat pong muli. Once again, enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.